Napaso ka na lang ito ng dugo dahil sa gulat nang marinig niya na ang ating bida din pala ang hanap ni Dr. Lee. Nahimiti pa ito dahil sa pagkadismaya na agad naman napansin ni Liling. Nagngit-ngit na naman ito sa galit dahil sa inggit, dahil na nalaman niyang hindi lang pala alchemist si Yang Chen kundi isa ding doktor. Dumating naman na ang ating bida at tinanong nito si Dr. Lee kung bakit siya nito hinahanap. Hindi naman ito agad sumagot bagkus nagbigay galang muna ito sa ating bida. Tinanong naman ito ni Master Lu kung kilala niya din ba ang kanyang Master Yang. Nagtaka naman ito dahil nandito din si Master Lu ng Alchemy Association. Nagsaad naman dito si Master Lu na nagpunta lang siya dito para manghingi ng advice patungkol sa alchemy sa ating bida. Natuwa naman dito si Dr. Lee dahil pumunta lang din siya dito para manghingi din ng advice sa ating bida ng medical skills. Sa kabilang banda naman binati ng dalawang elder ang isang buntis na babae, dahil sa pagkakaroon nito ng isang genius na pamangkin. At ito pala ang auntie ng ating bida na siyang Rushuang. Sa isip-isip naman niya na bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na isa palang genius si Yang Chen. Sa kabilang banda naman binati na ng patriarch ang lahat ng pumunta sa kanilang Lee family residence, at in-announce na nito na sisimulan na nila ang kanilang Young Generation Competition. Ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang sasabihin ay biglang tumalon sa entablado si Liling at sinabihan nito ang ating bida na labanan siya. Bahagya naman naging seryoso si Yang Chen nang narinig niya ito. Dagdag pa ni Liling na ipapakita niya ngayon sa ating bida na ang martial arts lang ang pinakamahalaga sa kanilang mundo. Tinawag naman ito ng tagapangasiwa at magalang nitong sinabi na ang rules ng ginawa nilang laban ay may pagkasunod-sunod, kaya dapat ay sumunod siya dito at hintayin ang oras ng kanyang paglaban. Ngunit nakatanggap lang ito ng pagsipa sa gunggong na si Liling, at sinabi nito na siya si Liling, ang susunod na magiging patriarch ng Lee family kaya hindi niya kailangan sumunod sa mga rules. Nagalit naman dito ang kasalukuyang patriarch at sinabi nito na paparusahan niya ito mamaya. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng mga elder, dahil ito ang kanilang pinakabatang genius sa Lee family kaya natural lang na may pagkamayabang ito. Nagsaad din ang isa pang elder na ito na kailangan nila baguhin ang mga rules para makalaban ni Liling ang mga gusto niyang makalaban. Dagdag pa nito na nandito ngayon si Master Lu at Dr. Lee kaya maganda itong pagkakataon para magpasikat si Liling. Tinawag na ulit nito si Yang Chen at inutusan na pumunta na sa entablado at labanan na siya. Napangiti naman dito ang ating bida na may pagkapilyo. Nagsaad naman ang mga gunggong na ito na si Liling ay ang pinaka-genius sa lahat ng young generation, at si Yang Chen naman ay sikat lang sa pagiging basura nito. Kaya kahit ito pa ay pinapahalagahan ni Master Lu at Dr. Lee ay wala pa din itong kwenta, dahil ang lakas ng isang martial artist ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong koneksyon. Pababa naman na ang ating bida patungo sa entablado, at habang naglalakad ito ay mayabang nitong sinabi kay Liling na kung gusto niya ng laban ay pagbibigyan niya ito. Nag-alala naman si Master Lu at Dr. Lee sa ating bida, kaya tinawag na ito ni Dr. Lee at pinaalalahanan na mag-ingat dahil si Liling ay nasa antas ng 4th class warrior. Nagsaad din si Master Lu na kahit talentado ang ating bida sa pagiging alchemy ay iba pa din pagdating sa martial arts, kaya pinaalalahanan niya din ito na mag-ingat. Ngunit mayabang naman na inaya ng ating bida ang dalawa sa isang pastahan, at sinabi niya na tataya siya ng 100 gold na siya ang mananalo, na ipinagtaka naman ng dalawang ito. Dagdag pa ng ating bida na nagkasundo na sila kaya ihanda na nila ang kanilang pusta. Natawa naman si Master Lu at sinabi nito na ang ating bida ay ang taong mahirap mahulaan, kaya nagsaad na lang ito na panuuri na lang muna nila ito. Nagsaad din si Dr. Lee na ang ating bida ay masyadong mabait,
dahil nakipagpastahan pa ito para lang hindi sila mag-alala na matatalo siya. Sa kabilang banda naman magkaharap na ang dalawa at sinabihan ni Liling ang ating bida kung natatakot na ba siya. Sinabihan naman siya ni Yang Chen na wag na magsalita ng walang kabuluhan at lumusab na ito. Nagalit naman ito sa inaasta ng ating bida at sa isip-isip nito na bubugbugin niya ang ating bida hanggang sa magmakaawa ito. Kaya naman lumusab na ito at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang Falling Star Punch, na kalaunan ay matagumpay na tumama sa ating bida. Nag-alala naman dito ang auntie ni Yang Chen habang natutuwa naman ang patriarch at sa isip-isip nito na umaarte lang talaga na matapang ang ating bida, kaya nung nakita niya ang atake ni Liling ay hindi man lang nito nagawang gumalaw. Mayabang naman na sinabi ni Liling na isang suntok lang ang kailangan niya para mawasak ang isang basura, ngunit narinig niya na nagsalita ang ating bida na kung sigurado ba ito sa kanyang mga sinasabi, na ikinagulat ng gunggong na ito, mayabang itong tinanong ng ating bida kung yun na ba ang buong lakas na meron siya. Nagsaad naman si Dr. Lee na tinanggap ng ating bida ang buong lakas ng suntok na iyon na hindi man lang napa-address kahit konti, kaya naisip niya na mukhang gumagawa lang ng isang palabas si Lil Ying, na hindi naman ito sinang-ayunan ni Master Lu, at sinabi nito na ginamit talaga ni Liling ang 70% ng kanyang lakas bilang 4th class warrior, dagdag niya pa na sa tingin niya na ang lakas ng ating bida ay hindi lang talaga nasa 2nd class warrior. Hindi naman makapaniwala ang gunggong na patriarch na ito sa kanyang nasaksihan, habang ang tita naman ng ating bida ngayon ang natutuwa. Sa kabilang banda naman sinabihan ni Liling ang ating bida na wag na ito umarte na malakas, dahil nagsisimula pa lang siya. Dagdag pa nito na isang suntok na lang ang kailangan niya para mapatamba ang kagaya ng ating bida na tinawag niyang basura. Nagalit naman ang ating bida sa pagtawag sa kanya nitong basura kaya naglabas na ito ng kanyang bahagyang enerhiya. Hindi naman dito natakot si Liling at mayabang pang sinabihan nito ang ating bida na kung sino ba siya sa kanyang palagay, dahil isa lang siyang loser. At ang kanyang ama ay isa lang alipin ng kanilang Lee family, kaya magiging alipin lang din siya nila habang buhay. Dagdag pa nitong insulto na ang ating bida at ang ama nito ay isa lang aso na pinapakain ng kanilang Lee family. Mas lalo namang nagalit ang ating bida sa kanyang mga narinig, kaya naman nagpalabas na ito ng malakas na enerhiya habang kumikislap ang mga mata. At sinabihan nito si Liling na ulitin-ulit niya ang kanyang mga sinabi, nagsaad naman si Liling na tanggapin na ito ng ating bida dahil isa lang siyang 2nd class warrior, na iwawagayway ang kanyang buntot parang aso pag nakikita silang mga Lee family. Sumabog na nga sa galit ang ating bida at naghanda na ito sa pag-atake kay Liling, habang naglalabas pa lalo ng malakas na enerhiya. Sumugod na nga ito habang tinitipon ang mga enerhiya sa kanyang kamay na naghuhugis bilog, at makikita sa muka ng ating bida ang labis na galit nito. At gagamitin niya din pala ang teknik na ginawang pang-atake sa kanya ni Liling, na Falling Star Punch. Napuno naman ng takot ang gunggong na ito dahil napagtanto niya na isa palang 5th class warrior ang ating bida, ngunit bago pa siya makapag-react ay mabilis na tumama ang atake sa kanya ng ating bida na buong-buo niyang sinalo. Naipinag-alala naman ng patriarch na ito, at sa sobrang lakas ng ginawang atake ng ating bida ay nasakop nito ang buong entablado na kanilang pinaglalabanan. Maya-maya pa ay nawala na ang enerhiya kaya makikita na ang gunggong na si Liling na nakaluhod at nagsusuka ng dugo. Nilapitan ito ng ating bida at seryosong sinabi nito kay Liling na simula ngayon, ay habang buhay na ito na mabubuhay sa kanyang likuran, dagdag pa nito na lagi na ito na matatakot sa kanya, at lagi itong mapapanaginipan at hinding-hindi ito makakalimutan.
At habang paalis na ang ating bida ay sinabi pa nito na dapat ay masanay na ito dahil ito na ngayon ang magiging buhay niya. Nagtungo naman na ang nag-aalalang patriarch kay Liling at nung makalapit na ito ay tinanong niya ito kung okay lang ba siya, ngunit hindi naman makasagot si Liling dahil shock pa din ito sa mga sinabi ng ating bida. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento. Kakasimula pa lang ng ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode na upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Maya-maya pa ay nahimasmasa na ang Gunggong at umiiyak nitong sinasabi sa kanyang ama na ipaghiganti siya sa ating bida. Kaya naman tinawag ng patriarch si Yang Chen na may galit na ekspresyon. Ngunit hindi naman natakot dito ang ating bida, at kalmado lang niya itong tinignan at tinanong kung ano ang kailangan niya. Pagalit naman na sinabi ng patriarch na isang friendly match lang ang laban nila ng kanyang anak, kaya bakit niya ito malubhang pininsala? Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida na hindi niya naman inaakala na ang basura nitong anak ay hindi man lang kakayanin ang ginawa niyang isang pag-atake. Mas lalo namang nagalit ang patriarch sa sinabi ng ating bida, kaya naman inutusan niya na ang kanyang mga tauhan na hulihin na si Yang Chen at patayin ito. Mabilis naman na sumunod ang mga ito at pinalibutan ang ating bida. Nagsaad naman ang mga Gunggong na manunood, na huwag masyadong mayabang ang ating bida dahil kahit gaano pa siya kalakas ay isa pa din siyang alipin ng Li family. Tinalikuran lang naman ang mga ito ng ating bida, at habang naglalakad paakyat ay sinabihan nito ang Gunggong na patriarch, na masyado niyang binababa ang kanyang sarili para gumamit pa ng maduduming tricks, dahil lang hindi nila siya kayang matalo. Wala namang paki ang patriarch sa mga sinabi ng ating bida, bagkus ay sinabihan niya na ang kanyang mga tauhan, na huwag nang makinig pa sa mga walang kabuluhan na sinasabi ng ating bida, at inutusan niya na ang mga ito na lampuhin na si Yang Chen. Agad namang sumunod ang mga Gunggong, kaya naman sumugod na ang mga ito kay Yang Chen habang naghahanda ng pag-atake gamit ang kanilang mga sandata. Nag-alala naman si Master Lu at Dr. Li sa ating bida dahil sa pag-akala na hindi ito kakayanin ni Yang Chen. Kaya naman agad na nagtungo ang mga ito sa ating bida, at agad na nagpakawalan ng kani-kanilang enerhiya, dahilan ng pagtalsik ng mga Gunggong na ito. Na ikinagulat ng patriarch dahil sa ginawa ni Master Lu at Dr. Li na pagprotekta sa ating bida. Tinignan naman ng matalim ni Dr. Li ang patriarch, at seryoso nitong sinabi na kung gusto na nila harapin si Satanas sa impyerno ay maari ulit silang lumapit. Nagsaad din si Master Lu na may matalim din na tingin na tapos na siya sa kanyang panunood. Tinanong naman ng patriarch si Dr. Li at Master Lu, na kung ano ang ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Agad naman nagsaad si Dr. Li na kung sino ulit ang magtatangkang galawin si Yang Chen, ay makakaaway niya at ng buong medicinal hall. Ganon din ang sinabi ni Master Lu, na kung sino ang magtatangkang saktan si Yang Chen ay makakaaway niya din at ng buong Alchemy Association. Dahil sa mga sinabi ni Master Lu at Dr. Li, ay labis na ikinagulat ito ng mga elder ng Li family at ng mga manunood, at napapatanong na lang sila na kung bakit prinoprotektahan ang ating bida ng mga ito. Dagdag pa nila na mukhang ang relasyon ni Master Lu at Dr. Li kay Yang Chen ay hindi lang ganun kasimple. Nagbigay galang naman ang Gunggong na patriarch kay Master Lu at Dr. Li, at sinabi nito na si Yang Chen ay alipin ng kanilang Li family kaya wala silang kinalaman dalawa dito. Dahil sa narinig ni Master Lu ay naglabas ito ng malakas na enerhiya, at sinabi nito sa patriarch na kung gusto niya na saktan si Yang Chen ay subukan niya ito sa kanyang harapan. Nagsaad din si Dr. Li sa patriarch,
na mukhang gusto na nito na mawala ang kanyang Lee family sa kanilang buong capital. Dahil sa mga matinding sinabi ni Dr. Lee at Master Lu, ay natakot ang mga gunggong na elder ng Lee family, at agad na lumapit sa patriarch at sinabi dito na ang ginawang laban ni Yang Chen at ni Li Ling ay isang patas na laban. Dagdag pa nila na kung masasaktan nila ang ating bida, ay magkakaroon ng kanilang buong Lee family ng malaking problema. Lumapit na din ang dalawa pang elder at nagsaad sa patriarch na si Master Lu at Dr. Lee ay handa na gamitin ang kanilang buong puwersa, para lang protektahan si Yang Chen. Kaya wala silang pagpipilian kundi tanggapin na lang ito. Dagdag pa ng isa na parehas si Master Lu at Dr. Lee, ay kayang wasakin ang kanilang buong Lee family nang sila lang mag-isa, kaya dapat nila iprioridad ang kaligtasan ng kanilang Lee family. Agad naman ito napagtanto ng patriarch kaya tinanggap niya na lang ito, at tumalikod na sa ating bida at sinabi na kalimutan na lang ito dahil dito na ito matatapos. Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida, na kung ganun pala ay i-announce na ng patriarch sa lahat kung sino ang nanalo sa competition. Naiinis naman ang gunggong na patriarch sa inaasta ng ating bida, ngunit wala siyang magawa dahil pag ginalaw pa niya ito ay maaring ito na rin ang katapusan ng buong Lee family. Kaya naman in-announce niya na sa lahat, na dahil natalo ng ating bida si Li Ling sa kanilang ginawang competition, ay si Yang Chen na ang nasa first in rank. Sarkastiko namang tumawa ang ating bida, dahil nakikita niya ang lugmok na muka ng mga gunggong ng Lee family, at mayabang na tumalikod ito at patungo kala Master Lu at Dr. Lee na malaki ang paghanga sa kanya, na parehas pa din na gustong makakuha ng pabor sa ating bida. At sa isip-isip ni Dr. Lee na siya ang unang nagdeklara ng pagprotekte sa ating bida, kaya naman nagdelusyon na ito na kaya papunta sa kinaroroonan nila ang ating bida upang magpasalamat sa kanya. Sa isip-isip din ni Master Lu na naiinis siya kay Dr. Lee dahil naunahan siya nito na magdeklara sa pagprotekte kay Yang Chen, kaya sa susunod ay hindi na siya papayag na maunahan pa nito. Ngunit paglapit ng ating bida ay tinanong sila nito kung bakit nakatingin lang sila sa kanya, habang nakalahad ang kanyang mahiwagang Mariang palad. Na pinagtaka ng dalawa kung bakit nakalahad ang palad nito. Nagsaad naman na ang ating bida habang nakalahad pa din ang kanyang Mariang palad, na kung ano pa ang kanilang ginagawa, at bakit hindi pa nila ibinibigay ang kanilang natalo na pusta. Binigay na naman ito ng dalawa na ikinatutuwa naman ng ating bida dahil nanalo siya ng 200 gold coins, at habang siya ay nagagalak ay nalulugmok naman ang dalawa sa kanyang likuran, lalong-lalo na si Dr. Lee dahil sa pag-aakala niya na kaya ito pumunta sa kanila upang magpasalamat sa kanyang ginawa. At habang natutuwa pa din ang ating bida ay nasa kanyang likuran ang gunggong na si Yao Sui, at sa isip-isip nito na mukhang hindi niya na kailangan na umasa pa kay Li Ling, at nagtatangka itong lumapit at kausapin si Yang Chen. Tinawag niya na nga ang ating bida, nilingon niya naman ito at tinanong kung ano ang kailangan niya. Nagmaganda naman ang gunggong na ito at nagsaad sa ating bida kung pwede pa silang magbalikan, dahil na-realize niya na meron pa rin siyang nararamdaman kay Yang Chen pagkatapos na mapanood nito ang kanyang laban. Pero hindi umubra ang ginagawang pang-aakit nito, dahil tinalikuran lang ito ng ating bida na may seryosong ekspresyon, at nagsaad kay Yao Sui na sa tingin niya ba na maloloko pa siya nito, na ikinagulat ng gunggong. Nagtangka naman si Yao Sui na yakapin si Yang Chen at sinabi nito na alam niya na nagkamali siya, at umiiyak na nagmamakaawa na sana ay mapatawad siya ng ating bida. Ngunit hinawi ni Yang Chen ang kamay nito, at sinabing huwag humiling ng mga bagay na imposibleng mangyari. Subalit patuloy pa din itong nagmamakaawa, at lumuhad pa sa pag-aakalang maaawa na sa kanya ang ating bida.
Nagsaad pa ang gunggong na ito na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon, at hindi niya nauulitin ang nagawa niyang pagkakamali. Pero hindi nauubra kay Yang Chen ang mga pagmamakaawang ginagawa nito, kaya tinignan niya ito ng matalim at pinalayas niya na ito. At habang paalis na si Yang Chen ay nagsalita pa si Yao Sue na huwag siyang abandonahin ng ating bida, ngunit hindi na ito pinansin ni Yang Chen at tuluyan ng umalis. Nalugmok na lang ang gunggong, at umiiyak habang binabanggit ang pangalan ng ating bida. Sumunod na naman na si Master Luo at Dr. Li kay Yang Chen, ngunit huminto muna ito kay Yao Sue at sinabihan ito na pinapahiya lang niya ang kanyang sarili sa pag-aakala na maloloko pa niya ang ating bida. Dagdag pa ni Dr. Li na kanina lang ay kasama niya pa si Liling, pero ngayon na nakita niya ang abilidad ni Yang Chen, ay naglakas loob itong lumapit sa ating bida. Dagdag niya pa na nakakahiya ang ganitong klase na babae. Tuluyan na ngang sumunod si Master Lu at Dr. Li kay Yang Chen, habang nasa likod pere nila si Yao Sue, ninas ito sa mga masasakit na sinabi ni Master Lu at Dr. Li at sinusumpa niya ang mga ito.